Mabuhay ang ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos! Mabuhay ang Republika ng Pilipinas! Muchas gracias. Alam niyo po, sa kabila ng init ng panahon, ay mas nadama ko ang napakainit ninyong pagtanggap sa akin dito sa siyudad ng Zamboanga. Maraming salamat po. Hindi ko na nabati ang ating mga gobernador at saka yung ating mga congressman na nandito galing dito sa Zamboanga Peninsula. At nandito po sila dahil alam po ninyo ang aming ginagawa ay hindi na namin, kaya't nandito po ilan ng sekretary. Nandito po si Secretary ng DSWD, Rex Gatchalian, nandito rin. At makita po ninyo, ay pinagsasama-sama po natin lahat ng puwersa ng ating pamahalaan. Dahil nakita naman natin na tayo ay may nararanasan na krisis sa agrikultura at sa ekonomiya dahil nga sa agrikultura. Kaya pinagsasama-sama po natin ang kakayahan ng local government, pinagsasama-sama natin ang kakayahan ng ating mga legislator, mga congressman. Kasama na rin dyan siyempre, ang galing ng ating mga iba't ibang kalihim ng departamento upang mabuo ang mga proyekto, ang mga programa na aming dadalhin para sa taong bayan. Nandito po ako upang personal na masigurong makarating ang mga tulong ng gobyerno sa mga kababayan natin na nangangailangan, lalong-lalo na ngayon na panahon ng krisis. Kasama ko rin ang ilan sa mga kawani. Ito nga, ang ating mga department secretaries. Kaming lahat ay patuloy na nakikipag-ugnayan at nagsasanib puwersa sa kagustuhang mapawi ang iniinda ninyong hirap dulot ng matinding tagtuyot. Base po sa pinakahuling datos na ibinahagi sa atin, umabot na po sa 3.6 milyong katao ang lubhang naapektuhan ng kanilang kabuhayan dulot nga ng El Nino. Tinatayang aabot na rin sa 5.9 bilyong piso ang halagang nasayang, nawala o hindi kinita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Dito naman sa Zamboanga Peninsula, lampas 3,000 hektarya at labis pa na naapektuhan dahil sa matinding init na ating nararamdaman ngayon. Talaga naman pong nakakapanghinayang ito. At kaya naman kailangan natin ang agarang aksyon. Lalo na po ang agrikultura, ang pangunahing pangkabuhayan ng ating mga minamahal na mga Zamboangenyo. Minabuti namin na makapaghatid ng sari-saring tulong at suporta sa inyo dahil isa kayo sa pinakamalubhang na apektuhan ng El Nino. Mula kong ipinapabot na ginagawa po ng inyong pamahalaan ang lahat ng aming makakayang upang maibsan ang matinding pinsala na dinala dito sa Pilipinas ng El Nino. Hangad po namin na mabigyan kayong lahat ng maayos na buhay, kaya naman po ay nagsisikap kami na bigyan ng pansin ang pangangailangan ng bawat probinsya at bayan sa buong bansa. Ang DSWD po ay nandito ngayon patuloy na handang magbigay tulong sa ating mga kababayan. Ang DA naman, ang Department of Agriculture naman ay patuloy na nagmamonitor at nag-aaral ng mga stratehiya at plano patungkol sa cloud seeding operation, sa mga irrigation system, at sa paggawa ng climate resilient infrastructure na project. Ang ating DOH din po ay nandito upang agapan ang mga sakit na kadalasang lumalabas sa panahon ng tag-init. Nagsasagawa rin sila ng mga hakbang upang siguraduhin ligtas at malinis ang supply ng tubig dito at para sugpuin ang anumang sakit na dulot ng mainit na panahon. Nais ko rin pong paalalahanin ang lahat ng mga pangangalagaan natin ang ating kalusugan. Kasama din po natin
ang ating House Speaker bukas yata darating din po ang ating House Speaker na maghahatid din ng tulong sa pamamagitan ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair at ang tanggapang ng unang ginang na kaninang umaga, ang First Lady, ang aking, hindi ko alam ano sa Ilocano, tawag ay kapisit puso. Ang First Lady, si Lisa, ay nandito kaninang umaga upang maghatid ng yung tinatawag na program niya na Love for All dito sa Zamboanga City. Ito po, Love for All, ibig sabihin laboratorio po, ay dinalagay sa isang malaking bus, at doon po pwede na magpa-x-ray, doon po pwede magpatingin, meron mga basta't lahat ng pangangailangan tungkol sa healthcare, ay yan ang binubuksan ng ating First Lady. Ang tanggapan naman ng Pangulo at ang DSWD ay naririto ngayon upang maghatid ng kaunting tulong. Halagang 10,000 piso na para naitalang magsasaka, mangingisda at ilang pamilyang nasa lanta ng tagtuyot. Kita niyo naman po, halos buong puwersa ng pamahalaan ang humaharap sa inyo ngayon dito. Para sa akin kasi, hindi sapat na mabasa ko lang ang mga ulat na mga suliranin ng inyong mga hinaharap. Hindi lang dapat umasa sa mga report ng mga serbisyo at ayuda na dumadating sa inyo. Kailangan personal kong makita at marinig ang inyong mga hinaing at makita ng aking sariling mata ang kalagayan ng ating mga kababayan. At hindi lang Zamboanga ang ating hahatiran ng tulong. Hindi lamang Zamboanga ang hahatiran natin ng tulong, kundi lahat ng rehiyon ay aking dadalawin. Buong bansa ang tatamasa ng mga programa na ating ipinagkakaloob. Lalarga tayo sa buong kapuluhan. Walang rehiyon na may iwanan, walang lalawigan na makakaligtaan. Hindi ang lokal na pamahalaan ang dudulog sa Malacanang. Ang Malacanang ang pupunta sa mamamayan. Mga kababayan, ang mundo po ay naghaharap sa matinding pagsubok dulot sa tinatawag na climate change, pagbabago po ng panahon. Extreme weather ang nararanasan natin. Matinding init ngayon. At sa mga susunod na buwan naman ay asahan natin ay ang matindi naman na pag-ulan. Kaya naman po, nananawagan ako sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga at sa mga karatig bayan ng buong rehiyon. Maging handa po kayo sa lahat ng oras. Alamin natin ang pangangailangan ng ating mga nasasakupan at gumawa tayo ng mga programa na tiyak na makakatulong sa ating mga kababayan. Ang pambansang pamahalaan, the national government, sa tulong ng lokal na pamahalaan, ay agarang tutulong at sa lahat ng mga naapektado ng El Nino. Kaya naman, hinihimok po namin ang lahat ng apektado ng matinding tagtuyot na makipag-ugnayan sa inyong mga lokal na pamahalaan upang malaman at matugunan ang inyong mga pangangailangan at inyong mga hinaharap na problema. Ngayon ang panahon na kailangan natin magkapit-bisig at magtulungan. Sa ating pagkakaisa, tiyak na matutupad natin ang ating mga mithiin sa ilalim ng bagong Pilipinas kung saan ang bawat pamilyang Pilipino ay ligtas, produktibo at masaganang mamumuhay. Makakaasa po kayo na ang inyong pamahalaan ay walang humpay na magtatrabaho upang palaguin ang ating ekonomiya para makamtan natin ang isang masaganang buhay para sa bawat Pilipino. Magsilbing patunay nawa ang pagdalaw ko rito sa inyo na hindi napapabayaan ng pamahalaan. Kakampi po ninyo kami sa bawat laban at kaakibat sa bawat paghakbang tungo sa mas magandang bukas.
Maraming salamat muli sa inyong napakainit na salubong na binigay sa akin ngayong hapon at asahan po ninyo na ang inyong national government, lahat ng ahensya ng gobyerno, lahat po ng ating mga congressman, lahat po ng ating mga local government officials ay nagkakaisa upang tulungan at tiyakin na kayo, yung mga napinsala ay mabigyan ng tulong at tiyakin na patuloy tayo sa mas magandang bukas para sa bawat Pilipino. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat.